Kapag ikaw mag-a-apply ng trabaho, dapat walang sinisingil sa'yo. Saka yung ginagawa kasi itong udyok na to, si Sammy, parang sinasabi na pepekein daw yung diploma, which is illegal yan. Paliwanag niya po is tulong na daw po sa akin bilang kaibigan. Still, it's illegal, di ba? Kasi may balita din kami na umamin at pinakawala ng polis, di ba? There was a wasted opportunity, sir. Yun yung nagiging point ko dito. Kung sana palang pinagulong nyo na yung complaint na i-file na, nakuha sana yung tao na detain para magawan ng paraan. I-investiga na ba? Magpa-file na ba sila ng case? Ano ang gagawin ninyo? Kukuha lang po sila ng statement po dito, sir. Kaya kailangan po sila dito. Hindi, oo nga. Sabihin mo na. Pag ako nag-voice it, tatawagan ko si NCRPO. Papasilip ko yung estasyon ninyo. Nakuha mo ang sinasabi ko? I don't like yung process kung paano kayo mag-investiga. Lumalapit sa hashtag ipabitag mo para ireklamo si Sammy Viñalon sa ginawang panloloko sa amin, lalong-lalo na po sa akin. Inopera niya po ako ng trabaho bilang isang operational clerk sa Coca-Cola Company at tinanong niya po ako kung may kakilala or kaibigan pa po ako na pwede ma-recruit. Pwede naman daw po if ever na undergrad or senior high, pero kailangan po magpagawa sa kanya ng diploma sa halagang 1,000 pesos po. Agad po kaming pumunta sa Coca-Cola Parañaque para po masigurado kung totoo po talaga. Then pagdating po namin doon, nakausap po namin yung mismong team leader niya sa agency na totoo po talagang janitress siya. Tapos nung pinagabihan po, humarap po siya sa amin para magpaliwanag. Ang gusto po sana namin mangyari is matulungan po kami ni Coca-Cola na mabigyan po kami ng statement ng katunayan na hindi po siya HR sa company nila para po matuloy po namin yung pagsampa ng kaso kay Sammy Viñalon. At isa pa po is mabalik po yung pera namin at mapakulong siya. Paano kayo nagkakilala nitong kino-complain nyo na taga-HR daw ng isang sikat na soft drinks company? Batchmate ko po siya ng elementary. Paano ka inalok nito? Nung naglalaro po ng ML. Mobile Legends. Okay. Then, tinanong niya po ako may trabaho. Then, sinabi ko wala rin. Tinanong niya ako kung gusto ko daw po pumasok sa sinasabi niyang trabaho. Pinaliwanag niya po sa akin kung ano yung mga kailangan. Tinanong niya po ako kung nakapag-college daw po ako. Sabi ko hindi. So, bali kailangan ko daw po magpagawa ng diploma. Aside dun sa diploma ang kinakailangan? Diploma lang po talaga kasi ayun daw po yung pinaka-importante. Nung nag-usap naman kayo, ano bang klaseng trabaho daw ibibigay sa inyo? Operational clerk po. Taga-dikit ng barcode sa mga paleta na pinagsasalansanan ng mga Coca-Cola bottle. May nabigay bang alok kung magkano makukuha ninyo dito sa trabaho na to? 785 a day. A day, okay. Tapos ang per hour is 133 ang OT. Nag-double checking ba kayo sa kanyang background? Opo. Nalaman nyo doon talaga siya nagtatrabaho. Opo. Kapag ikaw mag-a-apply ng trabaho, dapat walang sinisingil sa'yo. Saka yung ginagawa kasi itong udyok na to, si Sammy, parang sinasabi na pepekein daw yung diploma, which is illegal yan. Paliwanag niya po is tulong na daw po sa akin bilang kaibigan. But still, it's illegal, di ba? Saka red flag, saan ka nakakita ng trabaho na diploma lang yung kailangan, di ba? Parang dinadivert na kayo into paying this 1,000 pesos fee. Paano nyo nalaman na meron na kayong pagduda na niloloko lang kayo? Nung nagsabi po ako sa kanya through chat na may magba-backout po ng 2 tao na bayad na sa pagpapagawa ng diploma, bigla po siyang nagwarla. Ano ibig sabihin? Ano, nagalit? Ang sinabi niya, mga tanga daw yung mga magba-backout. So parang galit na galit siya pa yung may karapatan na magalit na imbis na lang ibalik yung pera. Bakit niya daw ay ibalik yung pera? Nagamit na ba niya sa ibang bagay? Siguro Anong po. meron? Kasi, wala siyang naging sagot. So doon na kayo nagsimula ng duda. Pagkatapos, tas yung pinsan ko po na gusto mag-back out, is may contact na pala doon sa may Coca-Cola. Kasi yung kaibigan niya, yung asawa, is doon nagtratrabaho. okay. Napapicturean nila na janitress pala talaga. Ako po. Dahil janitress siya, we also checked kung siya ba ay under agency or direct hire. And then mukhang under agency daw pala tong si janitress. Wala siyang karapatan to meddle with the operations ng sinasabing company na yun. Kausapin na din natin itong Police Captain Fernando Nefes
ng Muntinlupa City Police Station 5. Good morning po sa inyo. Nagkaroon po na investigation nung magsadya po sila nung August 12 po, 2024, mga 8:30 p.m. po. Yan, suspect po natin dito si Maria po, Senyora Manarang Binyalon. Real name ni Sammy. Bali sir, nagsadya po ang mga complainants po dito. Kasama po yung suspect. Naresto po ito ng mga barangay tanod. Base po sa investigation, ito pong crime ng swindling po, kinakaharap niya, 3 days ago na po niyang na-commit. Kaya hindi na rin sa process for inquest. So, in-advise po namin yung mga complainant na irregular filing na lang po ang reklamo. Doon naman sa mismong pag-amin, umamin daw yung mismong inireklamo, si Sammy? Yung Maria, yung tinuturo niya po yung middleman pa, yung tumatanggap po ng pera. So may parang isa pang nasa taas niya? Opo, yung tumatanggap po ng pera sa mga biktima, tapos allegedly, kinukuha naman po nitong ni Binyalon. Pero pagdating naman dun sa mismong pag-process, ano nangyari? Dahil 3 days hindi na siya makuha for filing or anything? Bali, ang ginawa po naming aksyon, nag-request po kami sa Coca-Cola for verification po dito kay Binyalon kung talagang legitimate mo itong empleyado po ng Coca-Cola. Para po ma-sure natin na nagpapanggap lang po siya. May hinihingi daw kayong certification na galing mismo ng Coca-Cola bago magawa ng kaso itong si Sammy Binyalon? Hindi po, kami po ang nag-request po sa Coca-Cola. Bago kayo makapag-file ng case? Opo. Bakit kinakailangan yun kung meron ng mga complainant para doon? Sir, kailangan po natin ma-sure na hindi po talaga siya HR doon para mapagtibay po natin na ebidensya. Yung sinasabing statement na galing mismo ng Coca-Cola, isn't that supposed to be supportive evidence na lang? Pwede to follow? Basta tanggapin nyo na lang yung naging case nito. Isa po yun sa mga ebidensya. Bakit hindi nyo tinanggap ang kanilang complaint? Tinanggap po namin ang complaint po. Tinanggap nyo, pero may sinasabi daw kayo na dapat yung statement muna ng Coca-Cola bago ma-process ang sinasabing complaint. Dapat finayin nyo na kaagad para magawa na ng paraan imbes of asking a certification from Coca-Cola, which is pwede naman i-request ng police. Opo, ni-request po namin yan. Ni-request ninyo. Ano nangyari doon sa request ninyo? Hinihintay po natin ang reply po ng Coca-Cola. Nung lumapit itong mga complainant, marami sila, di dapat with sense of urgency, kinuha nyo. Kahit man sabihin natin may mga supportive evidence, di gawan na lang ng paraan ng mga investigador ninyo. Kasi ang nangyayari dito, parang walang sense of urgency. Bali sir, nung August 12 po na matanggap namin ang reklamo nila, nag-request na po kami sa Coca-Cola. So nagkaroon na ba ng mismong pag-file ng case? Hindi pa po. Nung in-entertain po namin yung mga biktima po, yung pong iba, gusto nila na makipag-areglo sa barangay. May balik lang yung pera. Sabi ko na investigador ko, mga magpapa-areglo, okay lang. Pero yung diretso po na mag-file ng complaint, sikasudin yun. So, meron bang iba na gusto magtuloy or mag-file ng kaso? Opo. Ano yung nakausap po na desidido po magreklamo? Ano na nangyari doon? Nakapag-file ba sila ng case? Hinihintay po natin yung reply po ng Coca-Cola. Yun na nga, Kap. Bakit kinakailangan pa ng reply ni Coca-Cola bago i-file ang kaso? Kung mismong sana, nung time na lumapit na yung mga complainant, hiningihan na lang yung ebidensya na pinangahawakan nila laban sa tao na yun. Kasi more of circumstantial or if not supportive evidence na lang yun eh. Yes sir. Kasi di ba dapat natanggapin nyo na yung complaint at i-file na ito and then after magkakaroon ng sinasabing investigation para ongoing na siya? Yes sir. Sa prosecution po kasi, sa prosecutor's office, meron po kasi tayong ino-observe na po si Atty. Batas. Info na kailangan po, kumpleto po talaga yung mga dokumento bago po natin i-file sa prosecutor. Okay. Kasi po may nag-review na po ngayon na prosecutor po dyan sa kaso na yun. At kapag kulang-kulang po ang ebidensya, hindi po nila tinatanggap. Di ba dapat on the part of the police kayo magtitingin yun? Bakit yung mga complainant pa magkakalap? Sure, may pinangahawakan sila, pero i-guide nyo na lang sila, sir, kung anong gagawin. Kasi may balita din kami na umamin at pinakawala ng police, di ba? There was a wasted opportunity, sir. Yun yung nagiging point ko dito. Kung sana palang pinagulong nyo na yung complaint na i-file na, nakuha sana yung tao na detain para magawan ng paraan. Ano pong ibig niyo sabihin nakuha po? Ano? Di ba nandun na sa stasyon ninyo mismo si inireklamo? Umamin siya. Hindi nyo ma-inquest dahil nga lampas na ng 3 days hindi pa nakakapag-file ng complaint. Sir, hindi naman ho natin magagamit na ebidensya yung pagkano nyo. Hindi ko
Hindi nyo nakukuha, Captain, no? Yung sinasabi ko na dapat sana kung pinagulong nyo na yung complaint nung una pa lang, hindi after 3 days or whatever it is na lumutang yung tao, edi sana nung umamin na siya, mayroon ng complaint na i-file na, there will be the right of the police to take that person in. Di ba po ba? Tama po yun. Oh. Yun ang tinatanong ko kasi kakaantay nyo ng kakaantay kay Coca-Cola na hindi nyo din alam kung kailan sasagot, napakawala yung tao. Hindi pa dapat ako yung magsasabi sa inyo kung anong dapat nyong gagawin eh. There's such thing as by the book, I do understand, pero you can play it by the book na didiskarte kayo kung paano gagawin. De ganito na lang, ano magagawa mo ngayon para dito sa mga tao na ito? Magsadya na lang po sila dito sa opisina para No. I want you to say something. Anong gagawin mo para sa mga tao? Mag-iimbestiga na ba? Magpa-file na ba sila ng case? Ano ang gagawin ninyo? Kukuhanan po sila ng statement po dito, sir. Kaya kailangan po sila dito. Oo nga. Sabihin mo na. Pag ako nag-buisit, tatawagan ko si NCRPO. Papasilip ko yung estasyon ninyo. Nakuha mo ang sinasabi ko? I don't like yung process kung paano kayo mag-imbestiga. Yung po mga biktima po, kung maaari ho, magsadya ho dito sa aking opisina personally para makausap ko po at maihanda po natin yung mga kauulan dokumento o katatagal po ng reklamo. So, aantayin nyo pa rin si Coca-Cola bago kayo kumilos? O kukunan nyo na ng statement at kikilos na kayo? Kukuha na ho natin ng statement po. At kikilos na kayo? Yes, sir. Yes, sir. Aasahan ko nakikilos na kayo kasi kung hindi kayo kikilos, sir, ako mismo tatawag kay NCRPO para ipasilip ang istasyon niyo kung talaga bang ginagawa ninyo yung trabaho ninyo. Okay na, sir. Okay, maraming salamat, Captain Fernando Nefes. Salamat din po, sir. So, ayon sa aming lawyer kasi, pwede mo mag-file then to follow yung mga kinakailangan dokumento. Kung baga at least, hindi natutulog yung reklamo nyo. Isipin nyo, mahigit 1 linggo na, wala pa rin nangyayaring filing or makunan man kayo ng salaysay dahil lamang dyan sa certification na pwede namang to follow up na lang. Nagsabi na po yung Coca-Cola, sir, na hindi daw sila maglalabas ng certification na kailangan Well, namin. kami naman, nakipag-ugnayan kami, nagbigay sila ng statement. Kahit man meron o wala, job na ng polis yan para mag-imbestiga. Sila na ang kukuha ng statement. Hindi nakuha yung tao, umamin na. Bakit? Kasi hindi pa pinagugulong yung kaso. Kasi may inaantay sila na statement na imbis na kunan kayo lahat ng statement ng mga ebidensya ninyo, then saka sila mag-iimbestiga. Pero gumugulo na yung complaint. Sige, nakausap na natin yung police, gagawin na naman daw ng paraan. Then ito yung naging statement ng Coca-Cola na we have received reports involving a certain Mas Senora Viñalon who we understand has been falsely claiming to be an employee of CCBPI and is illegally using the name of the company in order to recruit and get fees from applicants for non-existent vacancies. Ms. Viñalon is not an employee of CCBPI. She was assigned by Leadership Manpower Services Incorporated, one of CCBPI's third-party vendors for contracted services at our Parañaque Distribution Center. Rest assured that we treat this matter with utmost seriousness. In this connection, upon our reporting on the matter, Ms. Viñalon has been removed from her assignment by LMSI. Moreover, we are closely coordinating with LMSI on the incident and we are taking all necessary actions in order to ensure that this and other similar occurrences will no longer occur in the future. So that's what Coca-Cola is saying, no, na talagang wala talaga silang kinalaman, to cut it short. So nauna pang sumagot si mismong Coca-Cola sa amin kesa kay Captain. Nakikita mo talaga na parang patulog-tulog lang ata sa pansitan nito. Well, we are not bragging, but it took us 1 day to get their statement regarding this issue. Captain, gusto niyo po ba ibigay na namin sa inyo itong dokumento na ito? Para lang at least matulungan na natin ito. Kilos-kilos din po tayo minsan, Captain. So, sense of urgency, wag po pabagal-bagal. Yun lang naman yung mensahe ko. Meron din statement na nanggaling mismo sa agency na pinagtatrabahuan ng Viñalon na to. HR manager daw nang sabi, ayon sa agency agad nilang daw tinanggal ang empleyado na si Sammy Viñalon matapos silang makatanggap ng reklamo. Bukod pa doon ay wala nang pananagutan ang kanilang agency sa ginawa ni Sammy. Ngayon, para sa agency ang gusto ko lang sabihin, dapat magkaroon ng sinasabing investigasyon ang sinasabing agency. Bakit agad tinanggal? Bakit hindi muna in-investigate or magkaroon ng temporary suspension muna itong empleyado habang inimbestigahan, and then before sana tinanggal, in-address muna ang sinasabing reklamo, hindi lang basta-basta tatanggalin ng tao. Ngayon naman, ang ginawa ng agency, isinalba lang nila ang kanilang sarili imbes na
tulungan ang mga nagrereklamo para at least kahit paano na mag-mediate sila. Asan yung naging accountability ninyo? Simpleng pagtanggal lang and then that's it? Wala na? Okay na? Dapat ganito ang ginawa ng agency. Sinakipag-ugnayan sa mga naapektuhan ng mga tao na niloko at para gawan ng paraan na masolbahan ang problema. Balik tayo sa inyo. No? Maraming salamat sa paglapit dito sa hashtag ibabitag mo. And sana naman yung captain doon na kausap natin kanina ay tumayo na sa kanyang upuan na medyo mainit-init na. Maraming salamat po kasi tinulungan niyo po kami na kahit papaano umusad po yung gusto namin isampang kaso kay Sammy Viñalon. Kaya dyan nagtatapos ang sumbong natin ngayon. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, ilalaban ka at di iiwan. Ito ang hashtag ibabitag mo.